Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga namatay sa Zambales dulot ng mga pagguho at pagbaha na dulot ng paghagupit ng habagat. Patuloy namang pinaghahanap ang mga nawala sa kasagsagan ng masamang panahon. May news to go si Bam Alegre live. Bam! Kara, maaraw na ngayon dito sa Subic, hindi katulad ng mga nagdaang araw kung saan hinagupit tayo ng habagat. Ngayon, sa tala ng lokal na pamahalaan, sumatotal sa buong Zambales, 22 tao ang kumpirmadong patay, habang 8 ang pinaghahanap pa rin sa mga panahong ito. Narito ang ulat. Binisita natin ang barangay Manganvaca dito sa Subic, isa sa mga barangay na matinding binaha noong kasagsagan ng ulan. Nagkalat ang putik. Kaya kanya-kanyang hukay ang mga residente sa kanilang mga bakuran. Sa landslide site naman sa Barangay Kawag, umaalulong ang asong ito sa gitna ng mga guho. Waring nangungulila at hinahanap ang mga amo niya. Pero ang mga nag-alaga sa kanyang pamilya kuwanan, natabunan lahat ng lupa noong isang araw. Karamihan sa mga namatay, biktima ng landslide. 8 ang patuloy na hinahanap hanggang sa ngayon. Ang isa sa mga bagong casualty mula sa bayan ng San Marcelino na confined pa sa ospital pero kritikal na ang kondisyon hanggang sa bawian ng buhay kahapon. Nakaburol naman ang karamihan sa mga namatay. Kasabay ng pagbisita kahapon ni Zambales Governor Hermogenes Sebdane sa mga namatayan, nagsagawa rin ng visual inspection ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR sa mga pinangyarihan ng landslide kanina. Any rainfall in excess of 17 inches, not even the virgin forest can hold it. But this is the only time that this happened because of the unexpected landslide. Ngayon siguro, dahil may nadisgrasya, madaling magpaalis. Kara, sa ngayon, yung 8 nawawala, ang 4 doon sa bayan ng San Marcelino, habang yung 4 din sa bayan naman ng Castilleos. Yan ang latest dito sa Subic, Zambales. Balik sa'yo, Kara. Yes, Bam. Alam naman natin na ang Subic, Zambales, forested area yan. At yan yung isa sa mga pinagmamayabang ng Zambales na yung reforestation nila dyan sa lugar na yan. Ano ang sinabi ng Mines and Geosciences Bureau? Sadyang marami lang ba talaga yung volume ng water kaya nagkaroon ng landslide or ng erosion? Para sa mga taga-Zambales, marami yung nagulat din sa nangyaring kalamidad dito. Lalo na yung pagbaha kasi bukod sa forested area ito, medyo mataas ang elevation nito. Ngayon, ang isa sa mga factors na tinuturo nila yung hindi na daw masyado mataas yung capacity ng mga ilog. Kumbaga, halos dikit na to dun sa level ng mga coastal areas. At yung mga dito sa 16 na barangay ng Subic, 3 rito yung landslide prone at ito ay na-mapped out na dati doon sa geohazard map ng Mines and Geosciences Bureau. Ngayon, doon sa mismong site sa Barangay Kawag, nagkaroon na dati ng landslide doon noong 2010. Pero walang nasawi ng panahon na yon, nirelocate lang pansamantala. Pero pagdating doon, bumalik din sila after a while at ngayon naghintay sila na may mangyari bago umaksyon ulit. Kara. So yung baha na nangyari dyan sa Zambales dahil hindi na dredge yung kanilang mga ilog, ma'am. Tama ba? Bukod doon sa dredging, talagang mataas daw talaga yung volume ng tubig na bumagsak doong panahon ng habagat. So it's a myriad of factors that contributed to this calamity. Pero malaking factor din daw talaga yung hindi daw ganong kataas yung capacity ng mga ilog. Kara. Okay, Bam, a final question. Itong sinasabi mo landslide prone siya kahit na forested area pero landslide prone. May mga nakatirang mga residente doon. Hindi ba pinagsabihan itong mga residenteng ito na delikadong tumira doon sa paanan ng bundok kasi landslide prone nga ito? Okay. Ulitin natin. Doon sa 16 na barangay, 3 yung natag na landslide prone. Doon sa particular barangay na yon kung saan 12 yung namatay noong isang araw, 2010 pinalikas sila, naglagay lang sila ng babala doon, pero hindi nag-follow through hindi na likas ng tuluyan yung community doon na composed of more than 100 families. Dahil yun nga, wala pa raw dialogue ayon sa mga residente kung saan ba sila i-relocate kung sakali matutuloy ang paglikas sa kanila. Kara. Maraming salamat, Bam Alegre.